Si Mayweather kaya marami nanonood kasi maraming gustong makitang matalo siya. Iyan pa, pwede pa yung isa na yan. Boss ba, tsaka inano niya yun. Yun yung pinopromote niya. Baka eto na makatalo sa akin. Pinopromote niya yung mga kalaban niya eh. Alam niyo yun, kahit po yung mga walang kwento, Ghost Guerrero, tawa ko ng tawa. Talaga? May manunood niyan? Pucha, may nanood. Sabi ko, ibang klase talaga sa marketing to si Floyd Mayweather. Isa lang po ang hindi nag-market si Floyd Mayweather. Hindi niya na po kinakailangan ng gimmick. Ang daming gimmick ni Floyd Mayweather. May mga nagpapasuntukan siya. May mga, di ba, nag-aaway sila ng airpat niya. Para ma-promote. Ganun ang wala. Akala kasi ni Terence Crawford, zero loss lang. Bili mo mag-aaway kayo ng tatay mo habang kinukudang kayo ng video. Di ba? Promotion yun eh. Lahat. Minsan naman, putya, didemanda na sila dahil pinaglalaban-laban nila yung mga tambay sa gym nila. Ang daming gimmick ni Floyd Mayweather, marketing. Si Pacquiao hindi na. Bakit hindi na kinakailangan ni Pacquiao ng marketing? Yung nanood nung huling laban ni Pacquiao, putya, manonood pa rin dahil sa tuwa, sa siya na naidulot. Alam niyo yun? Yung pagkakaiba nila ni Floyd Mayweather. Si Pacquiao, dahil nanood ka nung huling laban ni Pacquiao at nasiyahan ka, sapat na yun para panoorin muli si Pacquiao. Hindi niya kinakailangan ng mga gimmick-gimmick. Si Floyd Mayweather, gimmick lang. Gimmick. Patong-patong na gimmick. Sa isang laban lang hindi nag-promote si Floyd Mayweather. Alam mo, sabi ni Floyd Mayweather, napakahusay talaga eh, no? Tinanong siya ng mga reporter, bakit hindi mo pinopromote yung laban niyo ni Pacquiao? Si Pacquiao kalaban ko eh. Ano pang kinakailangan naming i-promote? Talino. Hindi na kinakailangan i-promote yung laban nila kay Pacquiao dahil si Pacquiao na yan. Yan na yung inaabangan na matagal ng tao. Walang promotion na naganap. Walang gimmick si Floyd Mayweather. Laban lang. Master of marketing. Yun yung nakalimutan nila. Yung zero loss ni Floyd Mayweather, ginamit niya yung para i-market yung kanyang mga laban. Etong mga to, pinangmamarket nila na zero loss sila. Utot nyo, hindi ganyan ang walang interes sa inyo. Di po ba? Ganito lang yan. Kahit na anong promote nyo na kunwari nagsisigla-siglahan ka, magmaganon pa. Hindi ko kinakailangan yan. Wala akong mga pasapasabog. Pero pag nag-live tayo, pinakamababa, 600, di ba? Wala tayong mga wala tayo. Magkwentuhan tayo, magtapatan tayo ng kwento. Sasabihin ko sa inyo yung mga nasa utak ko. Ito po ay mga produkto ng pagiging boxing fan ko. Hindi ko sabihin sa inyo, analyst, wala po akong pakialam diyan. Ito po, pare-pareho nating napanood. Boxing fan tayo, magkwentuhan tayo as boxing fan. Hindi ako magkukunwari, ako pinakamagaling na analyst. Uchot nyo. Walang magaling. Basta mga nagkwentuhan yung mga fans. Alam niyo yung pakiramdam ng isang fans? Yun po yung hindi nila kaya eh. Yung iba kasi hanap buhay sa kanila to eh. Itong maraming vlogger hanap buhay yung pagbablog. Si Bad Aratilis, tumanda na. May kakwentuhan ako. Gusto kong magkwentuhan tayo tungkol sa boxing. Dahil very passionate. Totoo yung passion ko sa boxing. Hindi po yung peke na mga ganun. Mga sumasabog-sabog na kung saan. Wala po yan. Mararamdaman natin yung nagkukwentuhan tayo talagang boxing. Pare-pareho talaga natin gusto to. Fight of the century, Boss Buds. Kaso injured si Pacman. Hindi pa nag-trash talk si Weather kay Manny, sir. Yun na nga, no need eh.
Di ba? Sinabi niya nga po, bakit pa kinakailangan, bakit pa, bakit pa kinakailangan na, ano, na, ibenta, si Pacquiao na kalaban ko. Inaabangan na nga ng lahat ng tao yun eh. No need para, ano. Hindi, wala akong pinatatamaan. kasi, kasi iba puta, kala mo, ano yun, no? Sinisiglahan kahit na, well, how are we? What's up to our channel? Pucha, kala mo mga Amerikano ang pucha. Boss, may neutral ba sa boxing? Ewan ko. Kaya nga ganun eh. Pag ganun po kasi mga neutral, meron siguro, meron naman siguro yung tingin sa pagbablog sa boxing, hanap buhay lang. Purely business. Ako kasi hindi. Lahat sa akin, passion eh. No? Kahit ngayon ko lang nakita yan, na-table kita ngayon. Mahal kita ngayong gabi na to. Akin ka, ngayong gabi lang na ito. Hindi. Biro lang, misis. Wala kasi, ang taong kulang sa passion, wala po yan. Sa totoo lang. Bigay nyo lahat lagi, no? Yun lang yung tanging, ano eh. Yun lang yung magpapasarap eh. Di ba? Bigay nyo lahat. Yung iba kasi pretending na analyst pero walang passion. Iba kasi talaga kapag may passion galing sa puso at isipan sinasabi. Yung ginawang pangkabuhayan ng paninira sa mga boxer. Hindi rin po sila naniniwala dun eh. Parang hanap buhay na rin po talaga yun. Yung ba sabihin mo na mga kangkong kayo. Alam mo na ang laki-laki ng lupain, sasabihin mong kangkong. Hindi sila naniniwala dun. Mga kangkong kayo. Sabay ano, no? Sabay labas ng mari. Nguyabong na tayo ng mari. Alam niyo yung mari? Yung pambatang. Kahit po yun, no? Sabihin po natin, hindi ka rin naman mag-enjoy kung yung ganun. Dapat yung puso't damdamin mo, no? Pag meron kang, halimbawa, nagkayayaan kayo kasi kung di mo rin siya bibigyan ng atensyon, yung mga parang taga-pulutan lang siya, taga-inom lang na, mabubuisit ka pa eh. Pa inom na LD to po, parang makaramdam din siya ng talagang puta, kakaiba tong customer ko na to. Ito lang nagpahayag ng damdamin sa akin. Ngayon lang kami nagkita para na in love na ako. Yun. Dahil lang yan sa pagpapakita mo ng passion. Okay, Boss Bads, maraming nagsabi ng matinding na makakatapat ni Cuado Alas ay si Alim sa 122. Binugbog daw ata ni Alim sa sparring si Casimiro. Alam niyo po ang sparring. Hindi naman po tunay na laban niya. Ang dami na po nag-claim na si Pacquiao tinalo nila sa sparring. Wala pong counted yan. Di ba? Wala po yan. Sparring nga eh. Lalo na kung ikaw ang hinire ka lang. Di ba? Hinire ba siya? O nag-sparring lang sila? Wala po. Kaya nga po sparring, di ba? Parang ganito po yan, yung limahan. Hindi nyo po pwedeng ipagmalaki. Tinalo namin sa limahan yan eh. Yan, yung mga team na yan, wala sa amin yan. Kasi nung dumayo yan, tinalo namin sa limahan. Iba po yung limahan, iba po yung may referee na, iba. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Iba yung may nakataya, iba yung walang headgear. Iba po suntukan sa sparring.
Hindi po pwede magtodohan dun. Eh kung ang panlaban ni Cuadrolas ay lakas, tapos hindi niya po pwedeng itodo dahil puta kawawa naman yung ka-sparring niya kung totodohan niya. Boss Bad, sa lahat ng nakalaban ni Pacquiao, sino pinaka nagustuhan mong panoorin? Si Marquez na ba talaga ang pinakamahusay kasi siya nagpatulog sa kanya? Kung naglaban ba uli, mananalo pa kaya si Marquez kung nagkaroon? Hindi na po mananalo si Marquez kasi after po nung mapatulog siya ni Marquez, nagbago na si Pacquiao eh. Marunong na siyang ano marunong na siya na hit and not be hit. Ang pinaka na-enjoy ko talaga na laban ni Pacquiao, real talk po, tatlo, no? Yung gustong-gusto kong pinapanood, yung laban niya kay nako, dami pala, hindi nga alam pala, tatlo. Apat. Yung pangalawang laban niya kay na Morales. Yeah, Morales kasi paghiganti yun eh. Alam niyo yun? Parang higanti to po siya. Talagang kaya talagang ano yun eh. Tapos yung kay Margarito, Cotto, tsaka kay De La Hoya. Alam niyo po ang pinaka-perfect sa akin, ang pinaka-perfect na laban ni Manny Pacquiao, yung kay De La Hoya. Perfecto. Perfectong Manny Pacquiao yung nakita ko ron. Talagang grabe. Pati po yung depensa ni Manny Pacquiao. Yung pre-practice nila na susuntok si Manny Pacquiao, magbibigay ng kombinasyon. Sabay, hindi ko alam kung kaliwang kamay o kanang kamay. Kahit hindi sumusuntok si De La Hoya, tataas niya yung kamay niya na yun. Automatic, alam niyo yun? Sasalagin niya kahit walang suntok. Sabi ko, napaka-perfecto naman ito. Kaya yun, yung De La Hoya fight na yun, ang perfecto talaga si Pacquiao. Boss Bats, nawala ka ba na napiga daw si De La Hoya kaya natalo kay Pacman? Alam niyo po, real talk po. Ito ang kwento dyan Si De La Hoya po ang A-side, no? Lahat po siya po nasusunod para po magkalaban sila ni Pacquiao. Ang layo po nila eh. Pinaakyat niya ng 2 si Pacquiao. 135 lang po si Pacquiao eh. Si Pacquiao po nung at that time, lumalaban po bilang lightweight. Pinaakyat ni De La Hoya. Hindi po si Pacquiao ang nagpababa kay De La Hoya. Si De La Hoya po nasusunod. Pinaakyat niya ng dalawang hakbang si Pacquiao para mag-meet sila. Kaya hindi nagpalaki si De La Hoya para maliksi siya. Kaya siya 147. Hindi po baliktad. Baliktad po 'yun.